Hi, hello guys. Good morning. Welcome to my vlog, daily vlog. Tayo po ay magluluto ng apritada chicken. Lalagyan po ako ng mantika dyan. Hi guys, welcome to my vlog, daily vlog. Tayo po ay magluluto ng apritada. Ngayon, iunahin ko yung itong unahin ko po dito yung napakaan kasi unahin ko po dito yung marunong ka na tayo ay magluluto ano lang po, simpleng luto lang po ito magluluto natin. Lutuin natin, gigisa muna natin patatas para ganito ako magluto ng apritada. Niluluto ko muna ito ng pizza yung karot sa patatas. Saka ako mag-gisa. Tapos ito, gigisahin ko ulit yun. Ay, gigisahin ko yung mga. Ayan muna natin. Papupulahin muna natin yung gulay natin na carrot sa patatas. Kasi nasubukan ko po yung direct po. Ibang lasa po. Mas maganda talaga na iluto mo muna sa mantika yung bawang carrot saka patatas po. Pagkatapos ito pagluluto ako ng upo. Bali dalawang ulam ang lulutuin ko. Kasi darating ko yung anak ni nanay, yung mga apo niya. Kaya, ang dami-dami ang lutuin natin. Pero pag kami lang, wala, pag isang piraso lang lutuin, ayun, mga ganun, itlog, isang piraso. Ngayon, pwede na. Patayin mo na natin. Tanggalin mo na natin. Sa labas ka. Halo-haloin natin hanggang sa tapos sunod natin yung sibuyas. Bawang sibuyas ang nilagay ko. Pagkasinsahan nyo na ingay na lumaan yung airplane. Kaanan kasi po itong lugar na po. Umaga, hapon, yung dumadaan sila. Yan. Ito na po. Tapos, isunod na natin yung chicken. Ito natin na pula-pula yung ito. Pero, inano ko po natin sa asin. Pilihin na po natin sa asin. Hinugasan ko ng asin yung manok. Para hindi po malasa. Ganun po ako pag nagluto ng manok. Inauna ko muna sa asin. Kasi malasa po ang manok. Tapos takpan na natin. Tomato sauce. Kasi nga ang luto ko apritada. Aantayin natin siya maging mapula yung manok.
naglaba ako kahapon. Sa hapon. Tapos kapag kahapon natuyo kasi nga dinadry ko, natuyo ng pagkahapon, pinupi ko. Yung ano niya, yung medyas niya nasa ilalim, medyas, underwear, nilagay ko doon sa basket, pinupi ko na doon sa ilalim ng basket yung ano niya, medyas niya. Ngayon, ngayong umaga, sabi niya wala. Sabi ko saan napunta? Itinupi ko naman yun. Sabi niya wala. Mahirap talaga pag matanda ang kasama natin dahil kahit mayroon, hindi ko alam, sabi ko sa kanya, baka na-misplace lang mo lang paglagay. Sabi niya wala, hindi. Posible naman yung dalawa wala doon, yung isa nandoon. Ano na ako sa gusto. Yung naglalaba lang ako, may mawawala. Tapos yung pala, nung nakaraan, nawawala. Yung pala, nailagay niya sa iba. O, diba? Kasi nga, may edad na. Pagpasensyahan, pero minsan naman, mapuno ka talaga sa ano niya. Sa kulit. Tapos pag nagsimba kami, bigla na lang hindi nagkibo. Ayaw ko magpahawak. O, diba? Ikaw ang nag-alaga, maano ka rin, baka masabi ng motor, sasakyan, sasabihin niya sa'yo, kaya ko, ganon. Kaya iwan ko, ito na alam sa kanya. Hirap talaga, may lula naman ako, pero hindi naman ganyang paano niya. Iyon na nga. Ilang ano na sa kanya nagbabantay, walang magtatagal dahil nga ganun nga ang ugali niya. Sa kanya na nga lahat, magluluto, maglilinis, tapos ganun pa, hindi sila magkasundo. Hirap. Sabi ko, hindi ko rin alam hanggang kailan ako magtitiis niya dahil ganun nga ang ugali niya. Mahirap. Nagising ka ng umaga, luluto sa'yo, lulutuan mo siya. Tapos, may pagkain siya, bumili siya ng pagkain. Lagi niya tinitingnan sa ref. Pag may prutas siya, lagi niya tinitingnan sa lamisa. Tapos sasabihin niya, hindi siya makakita. Pero nakakita yan. Nakalakad mag-isa. Pinapalabas niya, hindi na siya makakita. Mahina na daw ang mata niya. Pero pag naglakad niya, hindi kami magkibungan, maglakad mag-isa. O, diba? Hindi mo alam kung ano talaga yun. Sabi nga ng anak ko, pagsagaan ko na, ito lang kung hanggang kailan mauubos ang, diba, ang bigas, mapupuno kung hanggang kailan talaga. Kasi ganun na. Ito na guys, malapit na maging pula-pula. Ang hirap na talaga ng gano'n na sa'yo maglilinis ka pa, lahat sa'yo, tapos gano'n ka. Hirap. Ang hirap alagaan niya. Ano na yun ha, 70. Hindi talaga, ang hirap talaga alagaan niya. Grabe. Ngayon, okay, mamaya bigla. Ito siguro sa isang buwan wala kaming ano na hindi kami magkasunto. Meron siyang ano na nagabantay na bago umalis na kausap ko. Yun na talaga ang ugali niya. Kaya umalis yung una din. Siya sa ganun ugali niya. Walang kadadahilan, nagagalit, gumawa ng paraan para hindi magkasundo. Pero yung namang medyas, tinupi ko kahapon yun. Yung isa nandyan, yung dalawa na wala. Tapos yung ginawa niya, ang isang medyas, yung isa pinakita na wala daw. Ilang beses na yung ginawa niya sa akin. Tapos, nung ilang araw, nagsabi naman siya, ay, nandito na pala. Oh, sabi ko, di ba, na-misplace mo ng pagkalagay? Tapos hindi ko alam kung sinasadya na yung itatago. Hindi ko alam. Gumawa lang siya ng way na magalit siya. Parang gano'n. Gano'n ang ano ko sa kanya. Kasi wala naman magpagalaw doon sa ligot. Ang gaganda nga ng medyas ko. Galing pa sa ibang bansa. Kasi nabihan ko sa kanya dahil sa ano daw yung medyas niya. Gagano'n lang ko ba naman? Ito
ulam kaya walang nagpagat sa kanya mag-alaga. Sabi ng anak ko, pagpasunyahan mo na sinanay ko. Yung anak ko hindi ano sa ugali niya. Kaya yung hindi anak niya, ibang tao lang. Tapos mamaya okay naman kami. Mamaya na naman ganun. Hindi ko alam talaga sa kanya. Hindi ko alam kung sinasadya pa talaga niya na gumawa siya ng way, na nandyan naman yung mga videos niya. Tapos sasabihin niya na ganito, ganito. Ang hirap talaga alagaan. Grabe. Ngayon lang ako nakaano na alagaan na ganun. Yun lang ang ano ko dito sa pag-alaga sa kanya. Ito nag-guys na ano na wala ng sabaw. Lalagay na natin yung tubig. Nagpakulo na po ako sa thermos, ay ano doon, electric thermos doon sa loob. Kukunin ko muna. Diba? Kung ikaw ba naman ganyan mag-alaga, ganyan alagaan mo na mabubur na talaga ang utak mo. Ikaw na nga lahat sa iyo. Nagluluto ka pa, naglilinis ka pa sa kanya. Tapos tuwing umaga, lagi kami lumalabas. Kahit mainit, go. Pupunta sa, parang sasadyain talaga niya na lalabas kami ng mainit. Tapos pag namili, ang daming bilingin kabigat-bigat. Tapos ayaw niya sumakay ng tricycle kasi mas nag-destroy yung ano. Pero ang bigat ang dala ko ha. Pero sa kanya wala na. Ganon siya katindi. Hugasan ko muna ng kawali. Sabi kasi ng anak na wala na daw siya natutuwa na mag-alaga sa anak niya. Ay sa nanay niya dahil nakatulad ang ugali ng nanay niya. Pati anak niya, hindi makasundo sa kanya. Tapos pag nagpaluto yan, sasabihin niya na, wag mong lagyan ng ano, edi tabangan ko na naman. Tapos pag matabang naman, pakuha na naman yung patis. Hindi mo nga alam mo anong saan ka lulugar eh. Tapos pag matabang, lalagyan patis. Tapos pag ano naman, sasabihin naman, ayaw niyang kumain. Dahil ano daw, parang maalat sa kanya. Hindi mo nga alam na saan ka lulugar sa kanya. Maya kain siya. Wala siyang pakialam na kakain may kasama siya. Wala, hindi siya marunong mangalo. Yan lang ang nakakaano ko sa kanya. Kaya ako na lang gumawa ng pagkain ko. Minsan po yung pag nagluto kami ng hahatiin pa, kahit kunti lang hahatiin. Ganun siya. Pero tiis naman dahil single mom. Pero pag napuno ang salot, goodbye na sa kanya. Kuha siya ng magbabantay sa kanya. Ang hirap talagaan niya.
Tapos yung saging, pag maliit naman, hiwa kasi sabi niya maliit, diliitan ko. Hindi sasabihin naman niya pag kumain, wala na akong nakain. Pag isang saging, ginawa kong 4, sasabihin naman masyadong malaki. Hindi mo nga alam kung saan ka lulugar sa kanya eh. Ewan ko sa kanya. Siguro kung kayo ang magbabantay sa kanya, ewan. Baka susuko din kayo. Kasi ilang ano na sa kanya nagbabantay, wala, hindi nagsagal. Dahil sa ganun ano niya, ugali niya. Lagyan natin ng chicken. Yan. Para masarap. Tapos sa ibang ano, mabait siya. Pero sa kasamahan niya, mabait siya, mapagbigay siya, gano'n. Pero sa iyo, never kabigyan niya. Bahala siya magkaon, mag-isa, mag-inusara dyan. Hindi siya marunong sabi ko ganun ka lang. Hindi naman lahat mga may edad sa Manila, hindi marunong hindi katulad sa mga taga-probinsya, kahit kunti pa lang, marunong mangalok. Pero siya hindi. Bibili siya ng mga prutas, saging, orange. Lagi siyang baba, tinitingnan niya, doon sa web, tinitingnan niya lagi. Yan ang napansin ko. Kaya ako, pag bumili siya ng prutas, bibili din ako pag may pera. Pag lumabas kami kasama, parang ipatingin niya talaga sa sayo na ikaw ay kasambahay ka niya, lahat dami niyang pinapadala. Ganun. Tapos, yung nagpunta kami sa Focus, nag-inquire siya na alam mo, kahit iihi na ako, sabi ko, iihi mo na ako dyan sa na yun, sa salon na yun. Sabi niya, hindi, wag na, titiisin mo na lang yan, doon na lang sa bahay. Di ba? Yung ibang amo ko, o sige, sasabihin ko doon na iihi ka muna. Pero siya, wala. Sabi niya, doon na lang sa atin, matiis mo naman. Napakalayo. Iba talaga siya, pagkasama. Parang masyado siyang pag ikaw ang kasama, turing ka talaga niyang alipin ka sa kanya. Ganun siya. Minsan nga naiyak ako sa kanya nang sumama kami. Kasi ang tingin talaga niya sa akin, alipin ako. Sabi ko, bakit kaya may tao naman lahat, pinadala, bumili siya ng saging, ilang piraso, napakabigat-bigat na. Sabi ko sa kanya na huwag ka ng isa lang. At saka ako sa kanya na magsakay na lang tayo ng tricycle. Sabi niya, hindi, at magsakay tayo para maano daw siya, maglalakad para ma-exercise daw siya. Kabigat-bigat. Ang hirap talaga. Tapos pag nagsimba kami, magdala kami ng kasi may anong bibilihin. Pwede naman, di ba? Pagka kinabukasan, magbili kami o kaya babalik kami. Ganun, sa kanya talaga, ituri ka talaga niya iwan. Para sabihin niya, ay may kasambahay siya na dala-dala. Ay may ganito siya. Parang ganun ang feeling ko sa kanya eh. Feeling na doon ako nasaktan sa kanya na ihi na ako doon sa hindi talaga siya pumayag kasi sabi niya doon na sa bahay, tiisin mo na lang. O di ba? Kasama talaga niya, tiisin ko lang daw, ang layo-layo tapos napakainit. Kasi ayaw niya ako papasukin doon sa doon sa salon. Tapos paglabas niya, sabi niya sa akin, alam mo, nagsasabi siya bakit ang katulong mo na sa labas. Sinabihan ba naman, sabi niya sa akin, sabi ko, bakit po ganun? Gusto nga, iihi mo na, ayaw niya ako papasukin. Wag na, doon na sa atin, tiisin mo na lang, lapit-lapit, ang layo-layo. Ganyan siya katindi, kalupit. Yung iba pa yun, sige, umihi ka doon, pwede naman ikaw pang tinawag ka ng mahiya, pero sa kanya, ikaw, sabihin lang sa'yo, tiisin mo na lang, doon na lang sa atin. Sabi ko sa lupulo, bakit ayaw mo ako papasukin doon? Anong mayroon? Siguro may sinasabi siya na tungkol sa atin, dahil sabi niya, ang mga tao daw doon nagtataka, bakit daw hindi kita pinapasok.
Yung katulong mo, ganito, hindi ka pinapasok. Ang sama, ano? Bakit ganyan mga amo na masama? Pare-parehas naman tao. Parehas naman may paa. Ganyan, mata. Kaso lang, iba lang talaga. Ano lang, ibang tao talaga. Pag nakaangat-angat lang talaga. Doon ako umiyak. Sabi ko na, ang hirap talaga. Hirap ang trabaho. Hirap pa dahil nga single mother. So, gaganunin ka pa. Wala kang magawa kundi tiisin na lang. Tiis ka na lang. Pero sa iyong pagtitiis ko hanggat kaya, hanggang kailan ka magtiis sa ganung ugali. Dapat nga ano siya, mabait siya dahil ano nga, may edad na siya. Kahit anong pakisama mo siya, gagawa talaga siya ng way na hindi kayo magkasundo. Tapos sabi naman ng anak niya, ganun lang talaga ang mama nila. Nakakaano lang kasi hindi naman pare-parehas ang tao. May mapagmahal sa ano, pero siya hindi. Sabi ko sa loob-loob, kaya pala ayaw ng mga anak sa kanya. Balagahan siya dahil ganun nga. So, pagkatapos nito guys, magluluto ako ng upo. Kasi nga darating ang mga apo niya at saka yung anak niya. Tapos nito, umalis na sila doon sa ano, sa probinsya. Nag-job sa Pangasinan sila galing. Kasi may auntie na sila ng birthday party, gano'n. Kaya lumuwas sila. Tikman ko kaya. Ito na siya. Titikman natin. Kukuha ko ng kutsara. Mamaya ko na ilagay yung patatas. Dadamihan. Tikman natin kung masarap na ang lasa. Okay lang. May ikukwento ako sa inyo guys. Ako dati, bago ako nakarating dito, agency ako. Tapos, 4 na taon ako doon sa pinag-alisan ko. Ano siya, may autism. Yung autism na yun, kasi may kaya naman ng boss ko yun. Pagka nagpunta sila ng ibang bansa, sama ako. Hindi naman sa pagyayabang, marami na ako mapuntahan kasi lagi. Sa isang taon, ilang beses kami mag-abroad. Pabalik-balik kami ng Thailand, Japan, tawag mo ito, Singapore, Australia, US, nakapunta na. Yung ako kong babae, nagpunta kami, nakasama ko yung alaga ko at saka ako, at saka yung mga kaibigan niya. Nagpunta kami ng Australia. Kasi yung boss kong babae, may apinyan siya ng kasal doon. Tapos kasama niya yung anak niyang panganay. Kasi 2 lang anak niya. So, nandoon na kami sa Australia. Tapos, ang sarap namin, noong time na yun, kumain kami sa labas. Tapos pagkatapos namin kumain, sumakay kami ng train. Pagkatapos nun, naglakad kami kasi pupunta kami doon sa parang museum ni, ano siya dati siyang parang bakla siya. Tapos magaling siyang na kumanta. Pupunta kami doon sa museum na yun. Tapos nung pagpunta namin, yung alaga ko parang ayaw niya pumasok. Sabi ng boss ko babae, dito na lang kayo ni JB sa labas. Dito na lang kayo tingin-tingin. Kasi mayroon naman matingin-tingin, may parang train. Parang malingaw ka rin Parang gano'n. Sila lang. Paglabas namin, doon kami sa may
Kasi yung ano na yun, part na yun, yung place na yun, may parang restaurant. Doon kami, pabalik-balik kami, ikot-ikot kami, may nandoon yung mga damit niya, lahat ng mga damit niya, lahat ng mga wig niya, lahat. Damit, wig, bungog na ginamit, tali, lahat, basta lahat. Nandoon lang. Pero hindi na nga kami pumasok doon kasi parang kanta niya dati. Nung paglabas nila, lumabas na siya. Yung kapatid ng yung kapatid, nung kapatid ng boss kong lalaki, kasama doon yung babae. Nagulat na lang ako, nagalit siya sa akin, walang kadahilan-dahilan. Eh di, umiyak ako, sabi niya sa akin, oh, talagang sinabi talaga niya sa akin, ang bait-bait namin sa'yo, pero hindi siya yung boss ko, kapatid ng boss ko, yung lalaki. Kapatid, ang boss ko, asawa ni Sir, tapos yung kapatid niya babae. Tapos sinabihan niya ako na, hindi ko alam kung bakit nagalit siya sa akin. Wala siyang karapatan magalit kasi hindi ko naman siya amo. Siyempre, sundin ko yung amo ko, yung anak, yun ang alaga ko eh. Sabi niya sa akin, ang bait-bait namin sa iyo, na kung saan ka makapunta, nakapunta. Hindi ka namin hiningi ng pamasahe. Eh di, nakayuko lang ako, pero yung luha ko tumutulo. Tapos hindi na ko kaya, umiyak ako. Tapos, tapos kung babae dumating, sabi niya sa akin, oh, anong nangyari? Ba't umiyak ka? Sabi ko, hindi ko makapagsalita. Tapos sabi ko, wala po. Eh, bakit wala? Umiyak ka pa rin. Hindi, sabi ko, yun na, sabi niya yung hipag niya. Kasi nga nagsabi sa akin yung asawa ng kapatid niya. Sabi niya, eh kasi ganito, ang taray din, mataray din, feeling, ano din. Tapos sabi niya sa akin, kung hindi dahil sa amin, hindi ka makapunta. Sabi ko sa lahat talaga sa totoo. Oh, totoo yun. Totoo yun. Sumagot na ako. Sabi ko, totoo yun. Kayo ang kayo ang nagpagawa. Hindi ikaw, pero yung boss ko, sila nagpagawa sa akin. Pero wala kang karapatan sa akin magsabi ng gano'n. Dahil hindi naman kita amo eh. Sabi ko gano'n. Ang amo ko ito at saka yung alaga ko ito. Sabi niya, huwag ka na umimik. Tapos sabi ng boss kong babae, huwag ka na lang umimik, ate. Umiyak ako, lumayo ako. Sabi ko, bakit kaya ang tao gano'n, no? Porgit ganito ang trabaho ko, gaganon-ganonin ka na lang, no? Sabi ko, wala naman talagang dahilan. Walang dahilan bakit nagalit siya sa akin. Tapos sabi naman, nung time na yun, may tumawag kasi siya sa akin. May tumawag dito galing sa Maynila sa akin, ay sa kanya na parang sa business yata. Siguro, hindi sila kasi parang tumaas ang boses na. Siguro sa galit niya, ako ang pinagbuntungan niya. Sabi ng anak niyang panganay, anak, ay kapag ate ng alaga ko, ate punta ka na lang doon para hindi na siya maging mainan. Yun, iyak-iyak ako. Iyak-iyak talaga ako. Sabi ko sa iyo ko, bakit kaya ang tao, pag ganito ang trabaho mo, na tingin nila parang mababa ang tingin mo talaga. Umiyak talaga ako. Ilang beses ako umiyak doon. Nagpunta naman kami ng Thailand. Ba naman to, nagpunta kami ng Thailand. Nagutom na talaga ako. Tapos sila nagsikainan na. Eh ako, wala akong dalang pera. Kasi sa Thailand, pag may dala kang pera, papalitan ng money ng kung saan kang punta na bansa, yung money mong Pilipino, dito sa atin, papalitan sa pera nila. Hindi pwedeng dala-dala mo yan, yun ay igastos mo doon, hindi pwede. Wala akong kapera-pera. Tapos ngayon, yung kaibigan niya, mga bakla kasi nagbakla, mga babae, gano'n. Sabi niya sa akin, ate, ba't umiyak ka? Sabi ko, wala. Ganyan ako pag nagutom, umiiyak na lang ako. Sabi niya, bakit ganyan? Tapos sabi ng kaibigan niya, ay ate, baka nagutom ka, binibigyan niyo ako. Parang naawa ako sa sarili ko na. Awang-awa ako sa sarili kung may pera lang talaga ako. Kung hindi lang talaga dahil sa anak ko, siguro nag-back out na ako. Tiniis ko pa rin dahil sa nag-aaral ang mga anak ko, single mother ako. Yun na talaga ang pinaglaban ko. Ang hirap ng single mother, ha? Ikaw ang tatay, ikaw ang nanay, tapos ganyan ka lang. Yung mababa ang tingin, bilis talaga ako umiyak. Parang nababaan sila tingin na, ay, kasambahay ka lang. Parang ganun ang tingin nila. Sino ba ba? Utus-utusan ka, tapos hindi ka pakainin. May one time na sa kanila, bago lang ako, pumunta kami sa, may pinuntahan kami. Tapos ngayon, kumakain sila ng tinapay. Tapos, ang masakla pa doon, nagkatabi, harap pa kami ng alaga ko. Kumain siya dyan. Tapos, alam mo, umiyak ako. Yung nag-ano doon, yung nag-serve, yung
nagtrabaho doon sa restaurant na yun, tumingin talaga sa akin, nakakita sa kanila, kumakain sila, ako hindi man lang nila ako ino-orderan. Ganun kalupit, ganun sila kalupit sa mga ano nila. Pero ako, tiniis ko lang, umiyak. Hindi ko, nung tiningnan ako sa mga ano doon, yung mga trabahante doon, yung nag-serve sa akin, nakatingin sa akin. Siguro sabi nito, grabe naman tong amo nila. Amo niya, hindi man lang siyang nabilihan kahit mumurahin na pagkain. Alam mo, hanggang natapos. Tapos sabi niya, tara natin, alis na tayo. Tapos sabi niya, ay, wala ka pala pagkain, te. Sabi niya sa akin, gusto mo, order na lang ako. Tapos tumulo na lang ang luha ko. Sabi ko, wag mo na. Sabi ko, wag mo na, alis na tayo. Ganun, matiisin ako. Kaya ganun may mga taong ganun na. Totoo yan, ha? Mga kakain tayo, tira-tira mga pagkain, ganun. Kahit yaya ako, ganun yung pagkain. Pero wala na magawa. Ilalagay na po natin yung katulad dito, kumakain ako ng tuyo, gano'n. Pag nagluto ako ganitong masarap-sarap, isda tong hiwa lang, tag-isa lang sa akin. Hindi ngayon marami kasi may anak yan darating, pero pag kami lang, kunti-kunti lang, yung gano'n, titiisin mo na lang talaga ang mga ano mo. Ang dami ko nung naranasan sa trabaho, uwiin ko na lang ako. Kasi pag single mother, kasi kakayanin mo talaga. Kakayanin mo kahit may dati stay out ako. Ang trabaho ko housekeeping dati sa Makati. Tapos sa isang company. Tapos may pang umaga 1 linggo, may pang mid-shift 1 linggo, may pang gabi 1 linggo. Ganun din, hirap din. Pero masaya naman doon kasi pag tuwing December may ano kami, annual ball. Pero doon ko talaga na grabe no, masakit na ang katawan mo, parang nilalagnat ka na, pero hindi mo kaya, hindi ka pumasok kay paano. Ano ibayad mo sa kuryente? Ano ibayad mo sa bahay? Ano ibayad mo sa tubig? Ano ipangbigay mo sa pambaon ng anak mo? Ano ang pangbigay mo ng pagkain? Ganun, minsan nga, kulang pa nga ang sahod ko. Pagdating ko, pagpanggabi ako, pagdating ko, ang anak ko natulog na lang, wala pang pagkain. Tapos dati, doon sa company na yun, may mga, kasi yung kasamahan kasi namin dati, sa tanghalian libre, mayroong pagkain na may tagaluto, 100 katao kami na trabahador doon, libre tuwing tanghali, tapos hapunan, ganun. Tapos pag yung supervisor namin na magsabi niya, kasi siya lang talaga ang sinasabihan ko na ganun ang situation ko. Pero nagtrabaho ako doon, hindi ko dinadala. Masayahin ako, lahat na mga kasama namin. Kasi nga, sa housekeeping, pupunta sila sa lounge. Sabi niya sa akin na, ate, ganito, hindi ko alam na ganun pala ang ano mo, dinaanan mo. Pero magaling ka magdala. Akala namin, wala kang ganung situation mo dahil dito, hindi dinadala kasi lagi ka lang nakangiti, gano'n. Tapos yung supervisor namin at ang mga kasamahan namin, sabi niya, Ate Lisa, yung kanin, maraming lang natira, hindi naman yan, kasi may service po, may ulam. Alam mo, dinadala ko yun, para lang talaga may pagkain ng anak ko. Ganun ako dati, hindi ako susok. Parang pag ginaganyan ako, parang nasasaktan ako. Kung hindi lang talaga dahil sa anak ko, gusto ko naman talaga. Kaya nilalakas ang loob ko. Dinadala ko yung mga ulam na tira. Pero hindi naman marumi yun dahil may service ko. Sabi ng supervisor namin, at dalhin mo ito pa. Sa isang kainan man lang, mayroon kang minsan nga, nagtrabaho ako, wala na ako, pamasay pa balik. Manghiram ako sa HR, admin, sabi naman, ay ate, walang ganito. Sabi ko, ma'am, pag hindi ako hiram mo, hindi ako makapasok bukas. Yung HR, yung admin, lagi yung pagkaliran. Tapos pag nagsahod ako, magkano natira.
Ang anak ko, may pangbaon. Ang baon lang ng anak ko dati, 10 piso lang talaga. Ngayon, nag-aaral pa rin sila. Diba ang hirap? Parang pag ginagalan ako, nasasaktan ako ng kilo. Nasasaktan ako sa sabi ko, parang nasasaktan ako sa sitwasyon ko. Bakit ka ang tao? Mababa ang tingin sa ibang tao. Pagit nakaangat-angat sila, ganun na lang ang tingin sa tao. Ang hirap. Pinikwento ko lang yung naranasan ko. Tapos, nagliliit pang anak ko dati. Bago ako pumunta sa school. Ay, sa trabaho. Kasi 4 years ako doon sa trabaho na yun. Tawag nito. Niluto. Pag morning ako, maaga ako nagising. Kasi nung time na yun, nung time na yung traffic dyan sa sa Quezon City ang bahay namin. Tapos Makati na traffic. Kung gising niya, alas 3, nagluluto na ako. Nagluluto na ako sa mga anak ko. Nagluluto ako ng kanin, ulam. Tapos yung mga damit nila, nakahanda na yan. Nakaplansya na. Tapos nandun na yung baon. Tapos umalis ako, tulog pa ang anak ko. Tulog pa sila, dalawa. Tapos, sige, gisingin ko na lang na naalis na ako. Isa lang ang pinto, ganun. Parang naawa ako sa anak ko na may gusto silang bilihin, nahingi sila, pero nakakaintindi sila na magkano na ang cake ako, ganun. Pero, hindi ko alam. Bakit yung mga tao, ganun talaga. Sabi ko nga, ang hirap na yung situation. Pero ngayon ang anak ko, magkakalas na sila. Nahihirapan ko pa rin sila. Kasi wala namang ibang tumulong, kundi ako lang. Ganyan sila mga ako. Tiis ka lang. Yung sinabi mo, tiis. Kaiyak ako sa kuko ko, guys. After guys, ang luto na. Hindi na yata ako. Tikman natin. Hindi ko alam ang lasa, guys. Okay, guys. Magluluto na tayo ng yung upo. Okay, guys. Bye. Don't forget to share, like, and subscribe, guys. Sana supportahan niyo ako, guys.